Hello everyone, I'm the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Israel Jerusalem. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Praise God, hallelujah. Blessed the name of Jesus Christ. To be glory because His mercy endureth forever. Ito pilingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Una sa lahat, ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos kaya sa ating pagkukulang sa Panginoon, subalit hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa atin. At ito mga batid, ginawa po natin ngayon ito mga video para po na ipamahayag kung ipabahagi natin. Pamahagi natin ang salita ng Diyos at ipahayag natin sa buong sanlibutan kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa atin. So walang iba po, nais ng Panginoon lahat ng tao ay makapagsisi at talikod sa masamang pamuhay. So yung mga kapatid, ang nais ng Panginoon. Kaya sa araw na ito ay pinagkalooban tayo ng Panginoon na kahit paano maparating sa atin ang Kanyang salita para na makapaghanda po tayo. No? Kasi natin alam ang ating pag-alis sa libutan, pinamaya bukas o kinabukasan, linggo, buwan o taon pa man, ayon po sa pasya ng Panginoon. Dahil po ang sinabi ng Biblia sa Psalms, mga batid, 119 in verse 19, na sinabi ng Biblia, O Panginoon, Ikaw ang nagpapasya kung pansamantala lamang ang buhay namin dito sa sanlibutan. Ako'y pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag niyo sa akin ang inyong mga utos. Sa lahat ng oras ay naghahangad akong malaman ang inyong mga utos. So yan mga kapatid, no? Sa lahat ng oras, naghahangad po si Salmista David na malalaman ang utos ng Diyos upang na maisagawa niya. Now, pansamantala lang po ang buhay natin. Yan po ang sinabi ng Biblia at kaya hindi po tayo magtatagal. Ako'y pansamantala lang dito sa sanlibutan, kaya ipaliwanag niyo sa akin ang inyong mga utos. So ito ngayon mga kapatid, kailangan mapahayag natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan at ipaliwanag natin ito para maliwanagan po ating isipan at makapaghanda po tayo, mga kapatid, ng pagparito ng ating Panginoon. Dahil po sa Kanyang pagparito ay mayroong natanggap ng gantimpala at mayroon namang parusa sa mga tao na hindi kumilala sa Kanya at hindi nagsitalima ng Ebanghelyo tungkol ng ating Panginoon Kristo. So kaya tandaan po natin yan, na huwag tayong kumpiyansa dahil ano din ang patunay na paparito yan na may kasamang apoy, ng liyab na apoy. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. So 2 Thessalonica chapter 1 verse 8. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yan po. At dahil ayaw ng Diyos na parusa po ang kantungan ng tao, ayan po ay pinapahayag po natin at ipinapaliwanag po natin ang salita ng Diyos kung paano po tayo talaga, mga kapatid, makakaalam ng Kanyang kalooban dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. So, ang tao po ay nagbabago ang pagmamahal, pero ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago.
Kahit na po na maranasan natin noon ang kapighatian dito sa libutan, ang mga kahirapan, anuman ating nadaanan, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago po sa atin. Pakinggan natin sa 8:35 dito po sa Roma. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan. So walang makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. So ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi dapat na paghiwalay. Dahil po, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. So magbabago man ang pag-ibig natin sa Diyos, subalit ang pag-ibig ng Diyos hindi magbabago po sa atin. Kasi ito po sinabi ng Biblia na ang pag-ibig ng iglesia sa Episo ay nagbabago po. No? Dito po sa 2:4 sa pahayag. Pakinggan natin, kapatid. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. So, maring magbago po ang pag-ibig ng tao, pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po magbabago. So, ganyan po. Kasi ang Episo po, na ang sabi niya, ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi tulad ng dati. Pero ang Panginoon, hanggang ngayon, ay iniibig tayo. Kahit na anong mga pagsubok, naranasan po natin, anong pa atin na dinadaanan sa ating kapanahonan ngayon, ay hindi makapagbago sa pag-ibig ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Dito po sa 36, sa Roma 8:36. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So kahit na daw, mayroon pong dinaanan natin ngayon sa sanlibutan na ito na parang hindi natin kapanipaniwalaan bilang Kristiyano, pastor, tagapagturo, o mananampalataya, nakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Hallelujah. Kung sabihin natin na hindi pangkaraniwang na dinaanan po natin ng mga pagsubok, subalit po, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos dahil ang mga pagsubok na ito, isa po ito nagpapatunay na mayroon tayong pananampalataya. Kaya huwag natin ipagpalit sa mga pagsubok, kapighatian, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hallelujah, na hindi natin makamtan. Kasi hanggang po sa pangalawang buhay, sa araw ng paghatol, yung kay Kristo lang po ang mauna. Tandaan po natin, ang mauna lang po sa muling pagkabuhay, yung kay Kristo lang po. Kaya wag naman natin baliwalain ito na kahit na po ano mangyari sa atin, na parang kinakatay tayo sa bawat araw ng mga suliranin. 36-37 dito po sa Roma 8. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. So dahil sa ating paglingkod sa Panginoon, mapanganib po ang buhay natin. Bakit? Hindi lahat ng tao ay tumatanggap. Kasi si Apostol Pablo, humihiling po ng panalangin sa mga taga-Thessalonica sa 2 Thessalonians in chapter 3 verse 1 up to 2. Ganito po ang kahilingan ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Pakinggan natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 up to 2. At ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar, katulad ng pagtanggap ninyo. Ipanalangin niyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao, dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin.
So mapanganib tayo sa mga tao na hindi maniwala sa pinapangaral po natin tungkol po sa ating Panginoon. So mapanganib po, kaya na po ang mga apostolis, yun po ang naranasan po nila. Naging mapaganib po sila sa mga tao po na hindi tumanggap ng aral. So ito pong kahilingan niya na ipanalangin niyo kami ayon sa 2 chapter 3 dito sa 2 Tessalonians. Ipanalangin niyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao, dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. Yan po. Kaya yun po ang dahilan na sa ating paglilingkod sa Panginoon ay minsan po ay naharangan ito ng ating takot. So si Apostol Pablo humiling po ng panalangin. So kaya minsan itong mga Christian talaga, pastor tagapagturo, dahil po sa banta ng buhay ay talagang nagtatago. No? Nagtatago na po. Mayroon nga pastor na kilala talaga, no, na nagtatago hanggang ngayon kasi hinahabol po ng batas. Bakit nagtago? Sapagkat may takot po siya. So ganun po ang kalagayan natin. Now, si Apostol Pablo humiling lang po ng panalangin, pero hindi po sila nagtatago. Tulad ng iba ngayon na pastor na nagtatago. Pero si Apostol Pablo hindi nagtatago. Inaharap niya. No? Kasi panalangin lang pong kahilingan niya. Ipanalangin niyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao, dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. So yun po. Yun pong kahilingan ng Apostol Pablo. Kung hindi sinabi nagtago, panalangin lang pong hiniling. Hindi po sila nagtago sa mga kaaway. Patuloy pa rin sila na nag-ministry hanggang po siya umalis sa libutan. So kaya, itong magandang balita mga kapatid, ito talaga ay pinaparating po natin. Lubin ng Diyos po para makapag-create po tayo ng video kahit paano na mapalakas po natin ang nanghihina at ating bigyan ng tapang ang mga na may takot. So ganoon lang po mga kapatid ang plano ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi sa Pablo sa verse 3, pakinggan natin. Pero tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa diablo. So tapat ang Diyos at ipinalingkuran. Hindi sinasabi mga kapatid na magtago kayo kapag hinahabol kayo ng batas o may mga tao na interes sa inyo. Si Apostol Pablo po, kahit sa sulong ng kulungan niya, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Hindi po sila ng pag-asa. At kahit na po na si Silas ay nakakadina ang mga paa at kamay nila, ay nagpupuri pa rin sa Panginoon. So, ganun po ang pamuhay natin sa salimutan bilang Kristiyano at mga manampalataya. Hindi po tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos ng katalawan. Pakinggan natin sa 2 Timothy in chapter 1. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo in verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Yan po espiritu binigay po sa atin. Kaya wala po tayong takot kahit po kamatayan, kasi ang kamatayan natin hindi sa atin hawak. Ang Diyos po ang hawak ng kamatayan. Kaya patuloy lang po tayo na maglingkod, patuloy tayong mangaral na salita ng Diyos. Kung mayroon ng hadlang, mayroon pong mga kapatid, tandaan po natin mga tao na disagree talaga sa aral, so hayaan natin yon, sapagkat nangyari din yan sa mga apostol na kahit po kapatid sa manampalataya ay nanganganib din ang buhay nila Apostol Pablo. Tandaan po natin, kahit kapatid na sa manampalataya, pakinggan natin sa 1 Corinthians in chapter 9 and verse 26. Kahit na po na kapatid sa manampalataya, nanganganib pa rin ang buhay nila Apostol Pablo. No? Kasama na po nila. Kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba,
ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So, disiplina po, no? So, ang direksyon po na Apostol Pablo, hindi po na kaagad sila, sabihin natin na nagsalita ng walang puntos. Kung sumbag pa isang buksingero, hindi po sumusuntok sa hangin. Yung po ang direksyon, ang ibig sabihin, sa araw po nila, nakipaglaban talaga sila. Pinaglaban po nila ang katotohanan, paano talaga ang utos ng Panginoon na tinuturo po sa atin. Now, 2 Corinthians in chapter 11, 26, kapatid, pakinggan natin, ito po na sinabi ng Apostol Pablo, na kahit sa kapatid sa pananampalataya ay nanganganib po sila. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko mga Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa mga ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. So, panganib po, nadaan sa Pablo, sa dagat, sa ilang, sa lungsod, sa kapatid, sa pananampalataya, at hindi mga Hudyo, mga hindi, tulad natin, ay nanganib po ang buhay nila. No? So, ganun tayo. Hindi po tayo maiwasan ito sa ating paglingkod, sa ating pagministry. At kasama mo sa simbahan, kasama mo sa ministry, ay hindi minsan nagkaintindihan. So, yun po ang mangyari. Dahil po, sa panahon ng mga apostolis, yan din ang naranasan po nila, mga kapatid. At saka sa 23, ang hagupit naranasan ni Apostol Pablo, hindi basta-basta po. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Alam kong para na akong baliw sa sinasabi ko, pero ako rin ay lingkod ni Kristo, at higit pa nga kaysa sa kanila. Dahil higit akong nagpakahirap kaysa sa kanila, mas maraming beses akong nakulong, nahagupit at nalagay sa bingit ng kamatayan. So ganoon po ang kalagayan ng Pablo, mga apostoles, bingit ng kamatayan, hagupit, no? Naranasan po niya mga kapatid ang hagupit, nalagay sa panganib, maraming bisis siya na nakulong, hagupit at nalagay sa binggit ng kamatayan. Kasi may panahon po na akala nila wala ng pag-asa mabuhay pa sila. No, sila Apostol Pablo sa 1:8 dito po sa 2 Corinthians. Pakinggan natin, mayroong mga panahon po na wala na silang pag-asa mabuhay pa. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Yan po ang kalagayan ng mga apostol. So kahit naman ganun, pero hindi po sila pinabayaan ng Diyos. Pinapatatag pa rin sila ng Diyos kahit na po na naranasan po nila yon. Ito ang sinabi sa verse 3 up to 5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. So, siya po ang Diyos Ama at mahabagin at nagpapalakas na ating loob. Kaya hanggang sa mga araw na ito, kahit po na nakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, suliranin sa buhay, ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo na ginagabayan Hallelujah ng Panginoon para po na malaman natin talaga ang kanyang mga salita. Kaya po nilay. So kaya kailangan natin ito ang salita ng Diyos para patatagin po tayo. Kailangan natin na bigyan ng pagkataon sa bawat araw ang salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos na patatag po sa atin sa magitan po ng aral. Kasi kung hindi mo natin malaman sa mga panahon ng mga apostoles kung gaano kabigat, no, gaano kabigat ang naranasan ng mga suliranin habang po sila nag-ministry. So tayo din ngayon, tandaan po natin, kahit kasama mo sa simbahan, kung sa samahan, ay maging kaaway po natin yan. Kasi hindi magkapareha po ang prinsipyo ng tao. Kahit na po nasa pareha Kristiyano, pero ang puso, iba-iba po ang kulay. May puso po na
itong mabato, may puso na mabantok, may puso po na itong madamo, at may puso na pure talaga na lupa. Apat po ang uri ng puso ng tao nakikita ng Diyos. Kaya alam ng Diyos na ang puso natin mabato, puso natin ay matigha kung matigas, may puso na ito'y madamo, at may puso na lupa talaga. So apat po na uri ng puso ng tao ang nakita ng Diyos dito sa libutan. Kaya tinuruan lang po tayo paano tayo matatag sa pananampalataya, paano natin mga kapatid makamtan ang tunay na kaligtasan. Verse 4. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. So yun pong purpose na binigyan tayo ng Panginoon ng salita para mapalakas natin ang loob din ng mga nanghihina at palakasin ang loob natin bilang mga mananampalataya. Kasi yun lang po mga kapatid, pinakamalaga. Tanda po natin, dapat alam natin ito. Pinakamalaga po, tanda po natin ang salita ng Diyos. Na kahit naman kung hindi naman tayo perfect, may magkamali man tayo, pero ng Diyos na talaga na ganun na lamang. Parang wala na tayong pag-asa. Dahil po sa ating kamalian kasi, naging harang na po yan na ating kaligtasan. Kasi ang kamalian kasi, minsan po ay nakalagay po sa puso at isipan natin, hindi po ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung pag-ibig ng Diyos, makatanim sa puso natin, kahit po anong nagawa nating kamalian, sinusuko pa rin natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos mabagin, mapagbiyaya ang Diyos. At siya magpatatag po sa atin. No? Siya ang palakas sa atin. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. So, huwag tayong mag-alala. Kaliwat kanan, suliranin. May mga problema natin, parang hindi na po natin alam paano isolve natin ang suliranin natin, paano po natin pagtagumpayan ang ating nadaanan. So, ang Diyos, kaya niya gawin ang lahat para magtagumpay tayo. Kaya nga, kung gaano karami daw ang ating naranasan na paghihirap, ganun karami din ang maranasan natin na lakas mula sa Panginoon. Verse 6. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo. Nang sa ganoon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Di ba? So paano kung hindi po tayo makikinig ng salita ng Diyos, so natin alam na ito pala ang maraming paghihirap na daanan natin, ganun din karami din ang tagumpay at lakas na ating makamtan mula sa Panginoon. Yung kaya, huwag natin hayaan dahil po sa ating kalagayan, sa ating dinaanan ngayon na suliranin sa buhay, iba ka manghina po tayo. Huwag natin naman ipagpalit. Kapatid, ang buhay na walang hanggang sa mga suliranin sa sanlibutan. Ang malaga, kung ano man ang darating sa atin, nasa Diyos po tayo. Tandaan po natin mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, ay tinuturuan natin ng Panginoon na rapat po na pamuhay para po na hindi po tayo mula ng pag-asa. No, kaya mga kapatid, tandaan po natin na patatagin tayo ng Panginoon hanggang po sa araw ng kanyang pagparito. So, yun po. Kaya maliwanag ang Biblia na ang Diyos na patatag sa atin, hindi po ating pagkapastor kasi manampalataya, kundi ang Diyos na patatag sa atin. Verse 7. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo, dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob, tulad ng sa amin. Amen. So kaya, patuloy lang po tayo. Huwag na tayo magdalawang isip kung ano itong dinaanan natin. So, hindi ito makatumbas
sa dinaanan ng ating Panginoong Kristo. Dahil sinampal, piniringan, sinuntok, ilan ang bunal na naranasan ng Panginoon. Nauhaw sa taas ng krus at namatay siya dahil sa ating pagkamakasalanan. Yun po ang dapat ilagay natin sa ating puso at isipan kung paano natin palagaan ang kamatayan ng Panginoon. Kasi nag-iwan po siya ng halimbawa para tularan po natin. Kaya tinawag tayo ng Diyos para po na mag-iwan siya ng halimbawa na tularan po natin. Ito po din bakit tinawag tayo 2:21 sa unang Pedro. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Yan po Kaya hindi po hadlang ang kahirapan, hindi po hadlang kung ano man ang ating mga pagsubok na naranasan, panglalait man, paninira, pangutya, hindi po yan ang hadlang ng plano ng Diyos. Kaya nag-iwan siya ng halimbawa para tularan natin na magdurusa din tayo sa ating pagka-Kristiyano. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Amen. Totoo ba talaga na kapag binaltok tayo ng salita na masama, ay hindi po tayo gumaganti? Kasi si Kristo po, kahit anong paratang ng mga Hudyo, hindi siya nagsasalita. So nag-iwan siya ng halimbawa sa atin para tularan po natin ang pumuhay ni Kristo. Kaya kahit na po kung maraming paratang sa Kanya, dinala doon sa hukuman, so wala siya sinasabi o kapalit o sabihin natin ganti man sa mga Hudyo, na kapwa niya Hudyo na naghatol sa Kanya ng kamatayan. So yun po iwan ng Panginoon na halimbawa sa atin na sana din ganun po ang pamumuhay natin, na sana po wag tayong gaganti ng masama sa mga tao na napapasama po sa atin. Pakinggan natin sa 19:8-11 dito po sa Juan. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa siyang natakot. Kaya muli niyang dinala si Jesus sa loob ng palasyo at tinanong, "Taga saan ka ba?" Pero hindi sumagot si Jesus. Yun po ang ginawa ng Panginoon. Nagpakumbaba talaga siya. Pinaratangan ng mga tao. Talagang hindi po talaga maganda ang kanyang naranasan sa kapwa Hudyo. Binigyan po niya ng tinik. Ang suot niya may tinik. So, ganun po ang naranasan ng Panginoon Jesucristo na panahon po na siya po ay nagtitiis para po sa atin. Umpisa natin sa 4 hanggang po sa 11. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, "Makinig kayo, ihaharap ko siya muli sa inyo. Gusto kong malaman niyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya." Nang lumabas si Jesus suot ang koronang tinik at ang kulay ubeng kapa, sinabi ni Pilato, "Tingnan niyo siya." Nang makita si Jesus ng mga namamahalang pari at ng mga gwardya, sumigaw sila, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Yung pong sigaw ng mga pari, ang mga gwardya, ipako siya sa krus. So sinabi man ni Jesus, "Huwag." Meron ba siyang sagot? "Huwag." Wala Bakit? Dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi inayawan niya ang kamatayan. Ito ang salibutan ngayon. Maraming nagpapanggap na sila daw ay appointed of Son of God, nang pinadalhan ng waran ng tago at ang nabugbog ang mga tao niya. Baliktad po. Dapat ang magsuffer yung dapat na mag-alin ng buhay yung pastor, tulad po ni Kristo. Hindi kaya na ang pastor ang pinaglaban ng mga membro. Maraming nabugbog na membro, nagtago ang pastor. Di ba? Baliktad po. Hindi pala yun ang dapat pala pumuhay natin bilang pastor. Na hayaan mo lang bugbugin ang membro mo, hindi ka lalabas. Hayaan mo lang na lusubin yung mga tao mo at saka saktan, ikaw nang tago. So ganun po ang kalagayan na baliktad po. Ang totoo talaga na nagmamalasakit sa karnero o mga tupa,
kapag malasakit po isang pastor, ay ipinaglaban talaga niya ang karnero. Ang problema ay baliktad na. Ang karnero na ang lumaban sa pastor. No? Ibig sabihin, ang karnero po ang nagtanggol sa pastor. Dapat ang pastor ang magtanggol sa karnero. Diba? So, ganoon po ang kalagayan. Pero si Panagkristo, mga kapatid, inalay talaga niya ang buhay niya. Nang makita si Jesus ng mga namamahalang pari at ng mga gwardya, sumigaw sila, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Ganoon po ang sigaw ng mga Hudyo. Sabi pa ng Kristo, ayaw, wag niyo ako ipako. Di ba? So, mayroon tayong isang halimbawa sa mga pangyari sa salimutan na mayroon pastor talaga na pinadala po ng warrant of arrest at dahil sa takot niya, nagtago. Bahala na yung mga membro niya ang lusubin at saka bubugin man. So, wala siyang pakialam. Hanggang ngayon, wala pa rin lumuluntad kasi ganun po talaga ang sistema ng salimutan. Tuloy natin. Pero sumagot si Pilato, "Kayo ang kumuha sa kanya at magpako sa krus, dahil kung sa akin lang ay wala akong makitang kasalanan sa kanya." O, di ba? So, nahati po ang panahon po ng Kristo, nahati po ang isipan ng tao kasi ito si Gobernador Pilato, na siya po ay siyang gobernador, siya po ang humatol, siya po ay kita-kita niya walang kasalanan ng Panginoon, no? So yun po ang nangyari sa Panginoon Kristo. So wala man siya sinasabi, huwag niyo ako ipako, no? Wala siya sinasabi, huwag niyo ipako. Tuloy natin sa verse 7. Pero nagpumilit ang mga Hudyo, "May kautusan kami, at ayon dito, dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos." Dapat siya mamatay. So, yun talaga. Pero alam naman niya na yung mga tao talaga na gumagawa po sa ganun ng kanilang batas. Kung batas nila, may batas daw sila na kailan dapat siya mamatay. Ito po sinasabi niya na mga may kautusan po sila. Pero nagpumilit ang mga Hudyo, "May kautusan kami, at ayon dito, dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos." So yun po, hinatulan po ang Panginoon, sinabi niya, anak siya ng Diyos. Ito naman talaga, anak siya ng Diyos. Kasi, biblical talaga na pinaparitong kayo sa isang anak niya. So, anak talaga siya ng Diyos. Pero hinatulan po siya ng walang katibayan. Pero kahit naman gano'n, kasi ang pagparito niya dito sa limutan, ipako siya sa cross. Ayon po sa sulat ni Salmista David sa Psalms 22:16, na binutasan nila ang aking mga kamay at aking mga paa. So, kailan ipako siya sa cross. Kaya kahit anong ginawa ng mga Hudyo, wala siyang sinasabi. Kasi kung siya magsasabi, hindi matupad kung anong nakasulat sa kanya, kailangan butasan ang kanyang kamay at paa. Kaya hindi siya nagsalita, alang-alang po sa kalooban ng Diyos. Tuloy natin sa 8 up to 10. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa siyang natakot. Kaya muli niyang dinala si Jesus sa loob ng palasyo at tinanong, "Taga saan ka ba?" Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya sinabi ni Pilato, "Bakit ayaw mo akong sagutin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?" Diba? Si Pilato po isang gobernador, may kapangyarihan po siya na ipako sa krus si Panginoon Kristo o hindi. Pero bakit hindi siya sumagot? Kasi ayon sa nakasulat, kailangan butasan ang kanyang kamay at ang kanyang mga paa. Verse 11. Sumagot si Jesus, "Wala kang maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo." So, hindi siya maging hari o maging gobernador sa, sabihin natin, lugar na yon sa Jerusalem kung hindi po binigay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Kaya sabi po yun, mas makasalanan pa ang nagdala sa akin dito sa inyo. Yun po ang nangyari po ni Kristo. Wala po siya talagang sabihin natin na against siya na ipako sa krus. Wala. Ang sabi lang niya, hindi ka magkaroon ng kapangyarihan, hindi ibigay yan sa iyo. At tandaan mo, mas makasalanan pa ang nagdala sa akin dito sa iyo. Verse 12. Narinig ito ni Pilato. Muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. Pero nagsigawan ang mga Hudyo, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan,
Hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sino mang nagsasabing hari siya ay kaaway ng emperador. Nang marinig ito ni Pilato, inilabas niya si Jesus sa palasyo. Pagkatapos, umupo siya sa upuan ng tagahatol, sa lugar na kung tawagin ay batong plataporma, na sa wikang Hebreo ay Gabata. Bandang tanghali na noon ang bisperas ng pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang hari niyo." Pero nagsigawan ng mga Hudyo, "Patayin siya! Patayin siya! Ipako siya sa krus!" Sinabi ni Pilato sa kanila, "Ipapako ko ba sa krus ang hari niyo?" Sumagot ang mga namamahalang pari, "Wala kaming ibang hari kundi ang emperador." 16. Kaya ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa krus. So, umayaw ba ang Panginoon? Hindi po. Tayo ngayon, kunting pagsubok lang, kunting suliranin lang. Minsan po, yun na po ang dahilan. Napahiwalay na po tayo sa Panginoon. So, kaya hindi pwede po na baliwalain natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang Biblia nagpapatunay, kahit kamatayan, kagipitan, kung ano man ating dadaanan, hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Na ang pag-ibig ni Kristo, natili talaga. Pero ang pag-ibig ng tao, nagbabago. O tingnan mo yung mag-asawa, isang bubong naghiwalay. Bakit? Wala nang pag-ibig. Pero dati, nangiligaw, kumarap ng paraan para maging kanya yung babae. Pero nang nagkasama na sila, dumating ang panahon, naghiwalay. Bakit? Hindi pala totoong pag-ibig yun. Tapos sa ibang mga kasabihan, panglipas oras kung panakit butas. No, sa ibang kasabihan ng sanlibutan, panakit butas. Ibig sabihin, meron siyang kailangan lang, pagkatapos ng kailangan niya, ay wala na. So, ganoon minsan ang kalagayan ng sanlibutan. Pero si Kristo po, kailanman, hindi po nagbabago. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hanggang sa mga araw na ito, pinapadama niya ang pag-ibig niya sa atin, tinutulungan pa rin tayo. Kahit po nagkamali, meron tayong panahon na parang tayo na po ang nasusunod. Pero ganun man, pinagsabihan pa rin tayo ng Diyos dahil naman pagmahal nga ang Diyos sa atin. Pero darating ng araw din na pananagutan na po natin ating katigasan ng puso at isipan. Pero ngayon, pinalagpas na muna. Ayon po sa Biblia, 17:30 dito po sa Gawa. Pakinggan natin. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Noong una, hindi pa natin kilala ang Diyos, so hindi mo na ipinansin natin kasalanan. Kasi alam ng Diyos, kapag nakilala na po natin ang Diyos, maaaring magbagong buhay tayo. Pero noong una natin kilala, tulad natin, before tayo naging Kristiyano, ay talagang pasaway tayo. Talagang pasaway tayo at ang susunod na lang ang ating kagustuhan. Kung sa barkada, sa inuman, ay bilar. Mula na sabihin natin madaling araw. O hanggang sa madaling araw, mula po ng sabihin natin bagong oras na ating pag-inuman hanggang po sa madaling araw ay pinagtiyagaan natin. Pero ang pagkikinig ng salita ng Diyos ay baliwala na po. Pero pag sa barkada sa inuman, umpisa sa alas 7 hanggang sa madaling araw, natili pa rin lasing. Pero ang salita ng Diyos, kahit ang simbahan nga, tinutulog-tulugan pa. Kahit ang sa loob ng simbahan, tinutulog-tulugan pa ang salita ng Diyos. Pero hindi naman sinabi na ganun tayo na pinabayaan tayo ng Diyos. Habang pa rin ang ating nakamtan. Na noong una, pinabayaan mo na. 30. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. So, ganoon po. Ngayon,
Tanda po natin na inutusan na po ng Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng lugar, lahat ng tao na magsisi na at talikuran na ang ating masamang pamuhay. So, ganun ngayon. Kaya ito na po taon, para po na maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. So, yun po ang dahilan na talagang binigyan tayo ng pagkataon na maparating po sa atin ang kanyang salita. Kasi panahon na po, talikuran na po natin. Tanda po natin, pinalagpas pa lang ng Panginoon, hallelujah, ang ating mga katigasan ng puso at isipan. Pero ngayon, nangyayari talaga siya. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. So yun po ang plano ng Diyos, na talikuran na natin, nagyaya kasi siya. Huwag mong hayaan na itong pagyaya ng Diyos ay baliwalain natin. Kapag binabaliwala natin itong pagyaya ng Diyos, malaki po tayong pananagutan. Kasi minsan lang po, naparito siya upang magpako sa cross at wala na pong pangalawa na magpapako pa. Ang kanyang pagparito sa pangalawa, pagligtas na lang po. No? Hebreo 9:27-28. Pakinggan natin dito sa Hebreo 27:28. Hallelujah. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Hindi. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Ayan po. Muli siyang babalik, hindi akuhin pa ang ginawa mo. Hindi muli akuhin pa ang ginawa natin. Pagliligtas na lang. So sino magtanggulo sa atin sa araw ng paghukom? Kung magpatuloy tayo hanggang sa mga araw na ito na maging makasalanan, kung mabutan tayo sa kanyang pagparito o pagdating ng kamatayan, anong kaya ating kantungan? Kasi ang kanyang pagbabalik, hindi akuhin pang pagpako muli sa krus. Ang kanyang pagbabalik, pagligtas na lang sa mga taong naghihintay sa kanya. Ngayon, habang naghihintay tayo sa Panginoon, mayroong babala si Apostol Pedro. No? Pakinggan na lang natin dito po sa 2 Peter chapter 3, 13-14. Yan ito pong babala habang naghihintay tayo sa ating Panginoon. Sa 2 Pedro 13-14. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Ayan po. Ito hinintay natin bagong langit, bagong lupa, na itong pagbalik niya, kukunin po tayo, iligtas tayo sa libutan na ito. No? Pero, kaya nga mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang mga bagay na ito, pagsikapan ninyo mamuhay ng mapayapa, malinis, walang kapintasan sa paningin niya. Mapayapa, malinis, walang kapintasan. So, kumusta? Sa tatlong ito, totoo ba talaga? Kapayapaan ba talaga ang ating binibigay sa ating kapwa? O ba kapuot o galit? Hallelujah. Talaga bang kapayapaan ang hangad natin sa ating kapwa? O tayo pang sanhi ng gulo at napuot ang ating kapwa? So kung ganon, pwede po tayo makaasa ng bagong langit, bagong lupa. At malinis. Malinis. Ang sabi naman ng aklat sa Mateo 5:8, mapalad ang malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. No? Malinis ang puso. Ang tanong, totoo ba talaga? Sa loob ng puso natin, ito ba talaga malinis? Iba ka hanggang ngayon, hindi mo nakalimutan na po ang ginawa sa iyo ng iyong kapwa. So yan po nung parumi sa atin. So wag naman mga kapatid, naghinit ng bagong langit, bagong lupa,
sa pagbabalik ng Panginoon, iligtas tayo, yung pala, hindi mapayapa, hindi kapayapaan hangad natin sa ating kapwa, kung hindi puot, sama ng loob. So, kabaliktaran po. Kaya hindi pwede mga kapatid. Malinis, no? Malinis sa paningin ng Diyos at walang kapintasan. Walang kapintasan. Ang kapintasan kasi, ang nagparumi sa atin, kasi ang may kapintasan, ibig sabihin, mayroong something sa pumuhay natin bilang Kristiyano. Walang kapintasan, ibig sabihin, walang makita ng Diyos na kahit kunti na nakakasira sa ating bansang Kristiyano. Hindi pwede. Pastor, Kristiyano ng palataya tayo, pero sa pin ng Diyos, may kapintasan. Kaya sa panahon po ni Moises, hindi pwede ihandog sa Panginoon yung mga tupa, baka, kambing na may kapintasan. Kung sabihin natin marumi, may mga sugat, may nuka, no? Pilay ba, bulag, hindi pwede yun. May kapintasan yun, bulag. So ano ba ang nagpabulag sa atin? Kapintasan din yun. Kung bulag tayo sa salimutan na itong katotohanan, kapintasan din yun. Sapagkat kung bulag ang tao, kapintasan yun. Kung bingi ang tao, kapintasan yun. No? Kung pilay ang tao, kapintasan din yun. Sapagkat ang Biblia nagpapatunay, yung may kapintasan, bulag, bingi, at pilay. Kapintasan po yan. No, kung bulag tayo sa paningin ng Diyos, ng katotohanan, naging kapintasan po yan. At dahil yan, maparumi tayo sa paningin ng Diyos, at hindi po tayo makaasa ng kaligtasan na ito. Mga kapatid. Maraming salamat sa lahat mga verse natin listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Ito po yung lingkod Kristo Jesus, Pastor Tomac Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with you. Lord Jesus Christ. Amen.